Ang passage na ating babasahin, ang Hebrews chapter 11, verses 4 to 7, ay unang part ng Hall of Faith or Examples of Faith, kung saan pinag-usapan ang history, kung paano namuhay ang mga kilalang figures sa Old Testament na merong pagsunod at pananampalataya. Pinapakita nito kung paano rin ba natin isinasabuhay ang pananampalataya natin ngayon. Sana lahat po tayo ay may dalang Bible. Basahin natin ang Hebrews chapter 11, verses 4 to 7. Hebrews chapter 11, verses 4 to 7. Hear now the word of the Lord. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. By faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found, because God had taken him. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. And without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this he commended the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Grass withers and the flowers fade, but the word of the Lord stands forever. Thanks be to God. Madali natin naiintindihan ang isang bagay at magawa ito ng tama kung mayroong malinaw na halimbawa. We can easily get things right if we have good examples. Nung nag-aaral pa ako sa college, dahil hindi ako magaling sa math, kailangan ko ng maraming examples para matutunan ito. Kailangan ko ng tulong ng friends and professors para talagang maintindihan ko yung inaaral. Kailangan din natin puntahan at balikan ang mga libro kung saan mas mapapalawak ang pag-iisip natin at mas mauunawaan pa ang konsepto. Sa mga nag-aaral pa, kailangan natin ng mga tutulong sa atin para maintindihan natin ang ating pinag-aaralan. Totoo ito sa pag-aaral, pero totoo rin ito sa buhay. Sa buhay, kailangan natin ng mga halimbawa o gagayahin para mas mapabuti ang ating buhay. In life, we need role models to serve as examples for our own lives. Kailangan natin ng mga tao na pwede natin gayahin ang kanilang buhay. Maaaring dahil maayos nila dalhin ang kanilang sarili, mabuti ang mga lumalabas sa kanilang mga salita, at ang karakter at pag-uugali nila ay masasabi mo na pwede mo talagang gayahin. O kaya natin inaaral at binabalikan ang history ng buhay ni Rizal at ni Bonifacio, mga bayani sa ating bansa. Dahil gusto natin matutunan kung paano maging makatao at makabayan. Pero sa ating pananampalataya, dahil tayo ay Reformed, Presbyterian, Confessional, binabalikan natin ang kasaysayan ng Reformation. At ang buhay ni Martin Luther, John Calvin, at John Knox, yung lagi nating tinitignan. These were the people who stand firm to the truth of the gospel and live faithfully in service of the Lord. Ito ang mga examples of faith na masasabi natin na pwede natin sundin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanilang buhay dahil sila ang ginamit upang mayroon tayong halimbawa na pwedeng paggayahan at sundin. Sila ang dahilan kung bakit ganito ang paraan natin sa preaching.
sa teaching, sa tradition, sa sacraments, at sa iba pa. Naging malaking tulong yung buhay ng mga tao na ito. Halos lahat ng ginagawa natin sa simbahan ay natutunan at nakuha natin sa kanila. Nakuha natin ang mga church practices sa kanila at sana makuha rin natin kung paano sila namuhay sa pananampalataya. Ganito rin ang ginawa ng author ng Hebrews. Pagtapos niya bigyan ng ibig sabihin o kahulugan ang faith, nagbigay siya ng mga examples of faith na makikita sa Old Testament. Binalikan niya ang kasaysayan kung saan ang mga kilala nating tao ay nagpakita ng kanilang ganap na pananampalataya sa Diyos. Binalikan niya ang Old Testament church dahil Jews ang mga kausap niya at para may ipakita sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, sila ay nakapagpatuloy at nanatiling tapat sa kanilang pagsunod. Itinuturo rin dito na sa pamamagitan lang ng pananampalataya o wala ng iba, na sila ay mamuhay ng nakakalugod sa Panginoon. It is only by faith that they can live rightly before God. Hindi dahil sa kung ano ang kaya nilang gawin at maibigay sa Diyos, kundi ang nais ng Diyos ay ang tapat at taus-pusong pagsunod sa Kanyang utos. Pananampalataya, ang pamamaraan ng Diyos, simula pa noong una, upang ang mga tao ay makasunod at makalapit sa Kanya. Ang pananampalataya na ito ay ipinakita ng mga tao simula po ng umpisa. That's why we entitled our sermon this afternoon, Faith from the Beginning. Faith from the beginning. Ito na yung kapamaraanan ng Diyos upang ang tao ay makalapit sa Kanya. Sa ating sermon, babalikan din natin ang mga buhay ng Old Testament figures, kung paano sila namuhay at sumunod ng may pananampalataya sa Diyos. Matututunan natin na kung paano ba dapat natin isabuhay ang pananampalataya. Sa unang bahagi ay makikita natin ang tatlong paraan kung paano ipinakita ang pananampalataya. Pinakita ito sa kanilang pagsamba, pagsunod, at pagbibigay ng kalugudan sa Diyos. So first, it is by faith that we can freely come to worship God. Makikita natin sa buhay ni Abel kung paano sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay malaya na nakalapit at nagsamba sa Diyos. Second, it is by faith that we can please God. Makikita naman natin sa buhay ni Enoch kung paano siya namuhay ng nagbibigay kalugudan sa Diyos. Third, it is by faith that we can willingly obey God. Makikita naman natin sa buhay ni Noah kung paano siya ganap na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala. Matututunan natin na kahit nung una pa lamang, ang pananampalataya, ang kaparaanan ng Diyos upang mamuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. So this afternoon, the Word of God is teaching us, faith has always been God's way from the very beginning for people to freely come to worship Him, please Him, and obey Him. Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na ang pananampalataya ay noon pa man ay pamamaraan na ng Diyos upang ang mga tao ay malayang makalapit upang sumamba, magbigay ng kalugudan sa Diyos, at sumunod sa Kanya. Para sa mga kids, alalahanin nyo itong 3 points at itanong nyo kay mama at papa kung ano ba ang ibig sabihin nito. Tanungin nyo sila, no, talagang nakikinig ba talaga sila sa preaching? Ano ba yung 3 points na to?
Tanungin niyo si mama at papa kung nakikinig ba talaga sila sa preaching. The first point, worship. The second point, please. Third point, obey. Ang salita ng Diyos ay tinuturuan kayo, Edmar, na sa pamamagitan ng pananampalataya, lamang na kayo ay makapagsamba, malugod ang Diyos, at masunod nyo ang Panginoon. Kids, remember our 3 keywords: worship, please, and obey. We will now turn to our first point. It is by faith that we can freely come to worship God. Let's read verse 4. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. Ang una sa mga halimbawa o example na binigay ng author ng Hebrews, ang buhay ni Abel. Sa mga Jews, mahalaga ang genealogy o family history. Sa atin din, inaalam natin yung family history natin, hindi po ba? Naadala ko nga, may ginagawa pa tayong family tree. Part ng requirement sa school dahil pinapahalagahan natin ang ating mga pamilya o family history. So, we give importance to our family history. Ganon din sa mga Jews. Ito yung ginawang paraan ng author ng Hebrews upang may kayat niya ang mga believers noon. Nagbigay siya ng summary o buod na examples of faith sa Old Testament. At ito ay nagsimula kay Abel, na anak ni Adam and Eve. Alam naman natin na ang kasaysayan na ito ay nakasulat sa Book of Genesis, particularly in chapter 4. Alam ko na familiar naman tayo sa story na ito. 3 years ago ay nag-series tayo on the Book of Genesis. Kaya kahit papaano ay mayroon tayong kaalaman patungkol dito. Nalaman natin na sina Adam and Eve, matapos silang paalisin sa Garden of Eden, dahil sa kanilang kasalanan at hindi pagsunod sa sinabi ng Diyos, ay nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki, sina Abel and Cain. Sa Genesis chapter 4, makikita natin na si Abel ay keeper of the sheep o naging tagapag-alaga ng mga tupa. Iyon ang kanyang gampanin. Si Cain naman ay worker of the ground or naging magsasaka. Iyon naman ang kanyang trabaho. Ganito lang ang ginawang pagpapakita sa magkapatid. Ito lang po yung alam natin na detalye or information about them. Noong ipinanganak si Cain, ay labis na nagpasalamat si Eve sa Diyos. Ang sabi niya, I have gotten a man with the help of the Lord. Nagkaroon si Eve ng anak sa tulong lang ni Yahweh. The very first birth is only by the help of the Lord. Ito ang mga binigay na information sa atin patungkol kay Abel at Cain. Pagkatapos nito ay nakita na natin ang magkapatid ay nagbigay ng pag-alay sa Panginoon. And alam natin na the Lord regarded the offering of Abel while the offering of Cain, He did not regard. Nasiyan ang Panginoon sa handog ni Abel, ngunit hindi naman siya nalugod sa handog ni Cain. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-aalay ni Cain at ng pag-aalay ni Abel ay hindi dahil mas gusto ng Diyos ang halaman kaysa sa hayop noon. Ang pagkakaiba ay ang pag-aalay na pagsamba ni Abel
ay ginawa ng may pananampalataya. Ibig sabihin, ginawa ni Abel ang paraan na sinasabi ng Panginoon kung paano siya pag-alayan ng tapat na buhay at pagsamba. Si Cain naman ay hindi sumunod sa paraan na binigay ng Panginoon. Kaya ito hindi tinanggap ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yung pag-aalay. I don't know how they did the worship. Walang nailagay kung paano nila ito ginawa. Pero nakakasigurado ako na ang ginawa na pag-alay ni Abel ay nagbibigay pahiwatig sa sakripisyo ni Kristo. At kanyang pag-alay ay ginawa na merong pananampalataya. Nakita natin sa Hebrews chapter 11 verse 4, sabi po rito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inahandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Makikita natin dito na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, natatanggapin ng Panginoon ang ating pag-alay ng pagsamba sa Kanya. We can freely come to God in worship by faith alone. There's no other way. Itinuring o kinilalang matuwid si Abel dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo lang ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. We can only be made righteous before God through faith alone in Christ. Hindi ibig sabihin nito ay gayahin natin si Abel na mag-alay ng halaman o ng ating mga pananim. Lahat na tayo ay maging plantito at plantita. Pag-aralan din natin nakaraan na hindi na kailangan mag-alay ng hayop para sa ikapapatawad ng kanilang kasalanan. Malinaw naman na hindi ito yung sinasabi ng Bible. Dahil naiintindihan na natin na sapat na ang isang pag-alay ni Kristo para sa ikalilinis at ikapapatawad ng ating kasalanan. Ang pag-aalay ng pagsamba na merong pananampalataya kay Kristo lang ang tinatanggap ng Diyos. Pinatungkulan ito ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, verse 1. Sabi sa kanyang sulat, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay natin ang ating mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang pagsamba na nais ng Diyos na ating ibigay sa Kanya dahil siya ay karapat-dapat ng lahat ng papuri at pagsamba. Kaya sa ating pagsamba, hindi lang ito sa kung ano ang mas effective na gawin. Hindi lang ito kung ano yung preference natin. Kundi ano ba yung pagsamba na tanggap ng Diyos na sinasabi sa Kanyang salita. Tayo mga kabilang na kay Kristo at merong totoong pakikiisa sa Kanya. Gawin natin ang ating pagsamba na merong tunay at tapat na pananampalataya. Ang panawagan ng gospel, ang pananampalataya kay Jesus Christ lang ang tanging paraan upang makalapit sa Diyos at tayo'y maging matuwid sa Kanyang harapan. Ganito ang nangyari kay Abel nung siya ay nag-alay na nagbibigay pahiwatig sa sakripisyo ni Kristo. Ang Diyos ay tinanggap ang kanyang pagsunod at itinuring siyang matuwid. Ngunit, may kahirapan sa pagsunod sa Diyos. Nakita natin si Abel ay pinatay ng sarili niyang kapatid. Abel was murdered by his own brother Cain. Si Abel ay pinatay ni Cain upang patahimikin siya sa kanyang pagpapatotoo
ng kanyang pananampalataya. Pero hindi ito mapipigilan. Hindi mapipigilan ang pagbabahagi ng pananampalataya. Kaya sabi ng author ng Hebrews, na kahit patay na, nagsalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Hindi po ibig sabihin na nagsalita pa rin si Abel hanggang ngayon. Sa halip, ang punto ay, ang patotoo ng pananampalataya kay Kristo bilang tanging daan upang makalapit sa Diyos, na kinatawan ni Abel, ay patuloy na nagsasalita ngayon sa pamamagitan ng Scripture. Maalam pa rin po natin yung kwento ni Abel. Nakita natin sa Book of Genesis. Nakita rin natin sa Book of Hebrews na hanggang ngayon nagpapatotoo sa kanyang pananampalataya. Ito po yung sinasabi dito ng author ng Hebrews. Walang sino man ang makakapigil at makakapagpatahimik sa patotoo ng pananampalataya. Ang mundo ay gumagawa ng paraan para patigilin ang paglaganap ng pananampalataya kay Kristo, pero hindi ito kailanman mapipigilan. Nakita na natin ito sa ating church history. Ang first Christian apologist na si Justin Martyr ay pinatay dahil ayaw niya magbigay ng alay na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa Rome. Sabi niya, bago siya patayin, no right-minded person forsakes the truth for falsehood. Nanatili siya sa katotohanan at pananampalataya hanggang sa kanyang kamatayan. Dahil wala daw tao na nasa tamang kaisipan na iiwanan yung katotohanan para sa kasinungalingan. Hindi siya napatahimik kahit ng kamatayan. Ganun na lamang ang pinakita nilang pananampalataya. Nais ng mundo na tumigil tayo sa ating pagsamba at tumahimik tayo patungkol sa katotohanan ng ating pananampalataya. Sa gitna ng lahat ng ito ay magpatuloy tayo sa ating pagsamba dahil alam natin na malaya tayo nakakalapit sa Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Sana ay patuloy natin ibahagi at isabuhay ang gospel sa ating mga buhay. Ito ang natutunan natin sa unang halimbawa. Ito ang natutunan natin sa halimbawa na ipinakita sa buhay ni Abel. Tayo lamang ay makakalapit at makakapagbigay ng nararapat na pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tignan naman natin ang halimbawa ng pananampalataya ni Enoch. Turning to our second point, we can see that in verses 5 to 6. It is by faith that we can please God. It reads, by faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found, because God had taken him. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. And without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Ang pangalawa sa halimbawa o example na binigay ng author ng Hebrews ay ang buhay ni Enoch. Kanina nalaman natin ang kahalagahan ng pananampalataya na ito lang ang kapamaraanan upang makalapit tayo sa Diyos at makapagsamba. Ngayon naman, makikita natin sa buhay ni Enoch na ang buhay na pananampalataya ay nakakalugod sa Diyos. Noong nagbabasa tayo sa Book of Genesis, siguro dahil nabasa lang natin yung Genesis 5, at ito lang ay mahabang listahan ng mga ilang taon at haba ng buhay ng mga tao, ay hindi natin masyado binigyan ng pansin.
Dahil bilang lang sa daliri, kung ilang beses lang inulit ang pangalan ni Enoch sa Bible, ay hindi natin ito masyado binigyan ng kahalagahan. Ngunit para sa mga Jews, napaka-importante ng buhay ni Enoch. Sa katunayan, makikita natin na isinulat ni Moses na natatangi lamang na si Enoch ang lumakad kasama ang Diyos o namuhay kasama ang Diyos. O sa ilang generations ang nilista. Si Enoch lang ang namumungod tangi na iniligay na siya ay namuhay kasama ang Diyos. Sa 365 years, namuhay siya kasama ang Diyos. Tayo nga sa 365 days, no? Hirap na. Si Enoch, 365 years siya namuhay kasama ang Diyos. Isa rin si Enoch sa mga hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Nakita natin ang buhay ni Enoch sa Genesis at Hebrews. Pero makikita rin natin ito sa Book of Jude. Ganon na lamang kahalaga ang buhay ni Enoch na ito ay isinama sa Jude, kapatid ni Jesus. Sinama niya ito sa kanyang sulat. Nag-quote siya sa Book of Enoch. Hindi kasama ang Book of Enoch sa biblical canon, pero ay pwedeng basahin, no? Bilang part ng history. At para sa pamamagitan ginawa ni Jude, no? Ginawa niya ito para makipag-connect sa mga Jews. Nagpapatotoo lamang na sobrang mahalaga na malaman ang buhay ni Enoch dahil ito ay ginamit ng Diyos bilang halimbawa ng pananampalataya. Pwede natin tanungin kung paano nga ba talaga namuhay si Enoch. Bakit nalugod sa kanya ang Diyos? Ang alam lang natin na detalye ay lumakad o namuhay siya kasama ang Diyos ng mahabang taon. Paano natin siya susundin kung wala naman tayong iba pang information o detalye sa kanyang buhay? Pero kung iintindihin natin ito ng maigi, at kung titignan natin ito ng malapitan, mapapansin natin na yung listahan na ito ay galing sa buhay ni Adan, papunta sa buhay ni Noah. Sa Genesis chapter 5. No? Pwede natin tanungin, ano ba ang nangyayari noong panahon ni Noah? At ito yung alam natin. Ano makikita natin sa Genesis chapter 6, verses 5 to 6. Sabi rito, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. Nakita ng Panginoon na laganap na ang kasamaan at kasalanan sa mundo, at puro kasamaan na lang ang nasa isip ng tao. Labis ito na ikinalungkot ng Panginoon na nilikha niya pa ang mga tao. Masasabi natin na ganito na yung nangyayari kahit nung buhay pa ni Enoch. Ngunit siya ay tapat na lumakad kasama ang Panginoon. Isipin niyo po, no, ganito na yung nangyayari, pero si Enoch ay namuhay ng tapat kasama ang Panginoon. Pero paano ko ba ito nasabi? Medyo nagulat ako noon nung nakita ko to dahil parehong salita ang ginamit ni Moses para kay Noah. Makikita po natin sa Genesis chapter 6, verse 9, sabi doon, Noah walked with God. Si Noah ay namuhay kasama ang Diyos sa gitna ng laganap na kasamaan sa mundo, at maaaring ganoon din si Enoch. Ito ang halimbawa ng pananampalataya na dapat nating gayahin. Sila ay namuhay kasama ang Diyos sa gitna ng labis na kasamaan at kasalanan
sa mundo. Sa panahon natin ngayon, tayo rin ay nasa panahon kung saan labis ang kasamaan at kasalanan sa mundo. Ang laman ng isipan ng tao ay puro kasamaan. Nakaraan na araw lang ay merong namatay na barangay officer sa amin. Ginagawa niya lang tungkulin at gampanin niya sa barangay kung saan panatiliin ang kapayapaan sa lugar. Pero dahil sa kalasingan at pag-aaway, ito ay humantong sa pamamaril at siya ay namatay. Sa social media, napakaraming naghihikayat na kilalang tao na okay lang magsugal. Para manalo ka ng iPhone ay mag-follow ka sa casino at tangkilikin mo ang pagsusugal. Sa bansa natin ay laganap ang korupsyon kung saan ninanakaw ang kaban ng bayan. Sabi nga ni Mayor Vico, no? Kailangan aminin natin na lahat tayo ay guilty sa korupsyon. Hindi dahil nakatanggap tayo, kundi dahil hinayaan natin. Pumayag tayo. O hindi ko nais maging politikal, pero gusto ko lang ipaalam sa atin ang kalagayan ng kapaligiran natin. Ito ang realidad sa atin, na labis ang kasamaan at kasalanan sa panahon natin ngayon. Ganun pa man, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay kasama siya. Hindi tayo makiayon sa mundo, bagkus lumakad at mamuhay tayo kasama ang Diyos. Kung susuriin natin ang ating mga sarili, totoo ba na tayo ay naglalakad sa pananampalataya at namumuhay ng tapat sa Diyos? Madalas, marami tayong compromises at mga pinahihintulutan na kasalanan. Ang panalangin ko sa Diyos para sa atin ay tulungan niya tayo na magpatuloy na mamuhay ng may katarungan at kabanalan sa gitna ng mundong makasalanan. Talikuran natin ang mga korupsyon at kasalanan at mamuhay tayo ng nakakalugod sa harapan ng Panginoon. God will only be pleased in our lives by faith. Hindi lang ito ayusin natin yung karakter natin, hindi lang tayo makiayon sa mundo, ayusin lang natin yung pag-uugali natin. Hindi yun yung kapamaraanan upang ma-please natin ang Diyos, kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ang pananampalataya natin kay Kristo ay magdudulot ng pagbabago sa ating buhay, nang sa gayon hindi tayo makiayon sa mundo. Mamuhay tayo na tumatayo sa ating pananampalataya sa gitna ng labis at laganap na korupsyon sa mundo. Makikita natin sa buhay ni Enoch na nalugod sa kanya ang Diyos. Bago siya kunin ay nalugod sa kanya ang Diyos. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. Nagawa ito sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Sabi rito ng author ng Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Hindi sinabi na mahirap i-please ang Diyos, kundi imposible na i-please ang Diyos kung walang pananampalataya. Papahintulutan lamang tayo ng Diyos na makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala nang iba. Ang Diyos ang kumuha kay Enoch at ang Diyos lang din ang may kakayahan na patuloy tayong panghawakan at pahintulutan na makalapit sa Kanya. Tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa mga tunay na nananampalataya kay Kristo. Church, tayo ay manatiling tapat na mamuhay kasama ang Diyos.
Huwag natin sang-ayunan ang mundo, kundi sang-ayunan lang natin ang Diyos. Lakaran natin ang ating pananampalataya nang sa gayon ay ma-please ang Diyos. Sana ang buong buhay natin ay magamit para sa karangalan ng ating Diyos. Ito ang mga natutunan natin sa buhay ni Enoch. Tignan naman natin ang buhay ni Noah, kung saan makikita natin na dahil sa pananampalataya ay ganap niyang sinunod ang Diyos. Turning to our last point, it is by faith that we can willingly obey God. We can see that in verse 7. It reads, "By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this he commended the world and became an heir of the righteousness that comes by faith." Sa panghuli na halimbawa na binigay ng author ng Hebrews ay ang buhay ni Noah. Kanina naintindihan natin ang kahalagahan ng pananampalataya na ito. Ito lang ang kapamaraanan na makalapit tayo sa Diyos. Nakita din natin sa buhay ni Enoch na ang buhay ng pananampalataya ay nakakalugod sa Diyos. Ngayon naman ay titignan natin sa buhay ni Noah na ang pananampalataya ay magdudulot ng pagsunod sa Diyos. It is by faith that we can willingly obey God. Sa tatlong examples of faith na pinag-usapan ngayon, si Noah yung pinakakilala at familiar tayo sa story. Kanina medyo nadaanan na rin natin yung kasaysayan o pangyayari noong panahon ni Noah. Pero ngayon, titignan natin ang buhay niya na may pagsunod at pananampalataya. Halos lahat siguro sa atin dito, no, alam ang story ni Noah. Siya yung naghati ng Red Sea. And joke lang. Alam natin lahat, no, yung story ni Noah, siya yung nag-build ng malaking ark dahil merong matinding baha na paparating. Magbibigay lang ako ng ilan sa mga importanteng detalye para mas maintindihan natin ang ganap na pagsunod ni Noah. Ang unang information na nalaman natin kay Noah ay anak siya ni Lamech. Hindi ito parehong Lamech na pinakilala sa Genesis chapter 4. Makikita naman natin yung kaibahan sa taon at sa pag-uugali. Noong pinanganak si Noah, ito yung sinabi ni Lamech. Sabi niya, "Out of the ground that the Lord has cursed, this one, Noah, shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands." Nung sinumpuan ng Diyos ang lupa dahil sa kasalanan, alam natin na nagdulot ito ng paghihirap sa tao. Pero sabi ni Lamech, dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos, si Noah ang magiging lunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Naglaan ng Panginoon ng tao na makakapagpala sa sumpa. Sa katotohanan, the name of Noah means rest. Kapahingahan. Nuwak means rest. Kaya Noah ang binigay na pangalan sa kanya. Ipinakita rin na 500 years old na siya, nagkaanak, at maaaring sa mga ganitong taon din siya nahanap ng Panginoon. Kailangan natin malaman itong details na ito, sa gayon malinaw natin makita ang pagsunod at pananampalataya ni Noah. Isipin nyo, laganap na nga ang kasamaan at kasalanan noong panahon niya, nakita mismo ng Diyos ang kalagayan ng mundo. Nakita mismo ng Diyos ang kasamaan
na ginagawa ng sangkatauhan. Ito ang kasaysayan ni Noah. Ngunit nakita siya ng Diyos bilang matuwid at mabuting tao nung kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay dahil sa pananampalataya ni Noah sa Diyos. Si Noah ay nakahanap ng favor sa mata ng Panginoon. Noong panahon na ito, ay nagsabi ang Diyos na napagpasahan, or the Lord determined that He will destroy the earth together with the people because of their sins and wickedness. Dahil ito sa sukdulan na kasamaan ng mundo. Ngunit, sa kabutihan at kahabagan ng Diyos, gumawa siya ng paraan para iligtas si Noah kasama ang kanyang pamilya at iba pa niyang nilikha. Pinagawa niya si Noah ng ark kung saan maliligtas sila sa matinding baha. Sinigurado ng Diyos ang kanilang kaligtasan dahil siya ay nag-establish ng covenant sa kanila. Kaya ganun na lamang yung pagsunod ni Noah sa utos ng Diyos. Sabi sa unang part ng Hebrews chapter 11 verse 7, kung saan ito ay pinatotohanan ng author ng Hebrews, by faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. Hindi man nakita agad ni Noah ang pagdating ng matinding baha, pero nagtiwala at nanampalataya si Noah sa pangako ng Diyos. Tayo nga, mainipin tayo eh. Mga ilang oras o araw lang ay hindi na natin mahintay yung pangako ng Diyos. Pero si Noah, umabot pa ng 100 taon. Isipin nyo, 500 years old na siya. Umabot ng 600 years old, natapos niya yung ark. Ganun siya naghintay sa pangako ng Diyos. Pero kahit ito ay sobrang tagal, nangyari ang pangako ng Diyos at naligtas ang kanyang pamilya. Hindi dahil sobrang galing ni Noah gumawa ng ark, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng matinding baha na nangyari, naligtas ang pamilya ni Noah, pero ginamit din ito para hatulan ang mundo. Ganito yung hustisya ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng matinding baha, gumawa siya ng kapamaraanan para maligtas ang kanyang mga hinirang na tao. Pero ginamit niya rin ito para parusahan yung mga taong makasalanan at hindi siya pinaparangalan. Sa pagsunod ni Noah, hindi lang naligtas ang kanyang pamilya sa baha, siya rin ay itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Makikita po natin, ito po yung gawain ng pananampalataya sa buhay ng mga tao. Sa pamamagitan ng pananampalataya, alam po natin na kahit pa sa simula, ito na yung ginamit na kapamaraanan ng Diyos upang tayo ay malayang makalapit, upang makapagsamba, upang siya ay malugod at siya ay masunod. Ito lamang ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At binigyan tayo ng examples ng Diyos, buhay ng mga tao na naging tapat sa kanilang pananampalataya hanggang wakas. Pero hindi lang po yun doon nagtapos. Alam po natin, Jesus is the author and perfecter of our faith. Jesus is the greater Abel. Jesus is the greater Enoch. Jesus is the greater Noah. Si Jesus lang yung totoong nakapagbigay ng sapat na alay na nakakalugod sa Diyos.
Inalay niya ang kanyang buhay upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang buhay niya mismo ang inalay niya para sa kaligtasan ng tao. Even though He died, He speak. Alam natin, hindi siya nanatiling patay. Siya ay namuhay muli. Umakyat sa kanang luklukan ng Ama. For He is our great high priest who passed through heavens. And still now, speaks to us today. Siya pa rin ay inaabot tayo at kinakausap tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Na ang gospel, ang mensahe ng ebanghelyo ay patuloy na napapaalam sa mundo. Hindi lang po yun, no? Dahil din sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Katulad ni Enoch, na hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan. At kung tayo rin ay mananampalataya kay Kristo, tayo ay makakasigurado sa buhay na walang hanggan. At tayo ngayon ay namumuhay sa gitna na naganap ang kasalanan at kasamaan. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ibinigay niya ang kaisa-isang daan upang tayo ay maligtas. Ito ay dahil sa pananampalataya na siya rin mismo ang nagbigay sa atin. Faith has always been God's way from the very beginning for people to freely come to worship Him, please Him, and obey Him. Ngayon na meron na tayong totoo at tunay na pananampalataya kay Kristo, dapat ito ay magresulta ng ganap na pagsamba sa Kanya, mamuhay ng nakakalugod sa Kanya, at mamuhay ng mayroong kompletong pagsunod sa Kanyang salita. Dahil ito po yung gawain ng pananampalataya sa buhay ng isang tao. Tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na ang pananampalataya ay noon pa man ay pamaraanan na ng Diyos upang ang mga tao ay malayang makalapit upang sumamba, magbigay kalugudan, at sumunod sa Kanya.